Buhat nga nung matikman namin yung ganitong luto sa chicken feet. Naku, naisali na ito sa most requested na ulam namin dito sa bahay. Para pala matanggal yung hindi kaayayang amoy na nanggagaling sa chicken feet, unahin mo na itong iparboil. Magpakulo ng sapat na dami ng tubig, lagyan ng 2 kutsara ng asin, 2 kutsara ng suka, at 1 kilo ng chicken feet. At para nga pala maiparboil ito ng tama, siguraduhin lang na lubog sa tubig lahat ng panang manok. Pag ganyan na kumukulo na, pakuluan pa ng 5 minuto sa malakas na apoy. Saka nahanguin at itabi. Yan namang pinagpakulo ang tubig, itapon na yan. Sunod ng gagawin dito, maggigisa na tayo. Magpainit na ng mantika, ilagay ng bawang, gisa-gisahin sa malakas na apoy. Pag mabango na, ilagay ng sibuyas. Ganon din, gisa-gisahin. Pag mabango na, ilagay ng kamatis. Ang tamis nga pala nito mga kamatis. Kaya naman, 2 tasa lahat yung nilagay ko dito. At ang pinakagusto namin na pampalat dito, itong bagoong na isda. Halu-haluin, lutuin ng mga nasa 3 minuto. Sunod nito, lagyan na ng tubig. Takpan, pakuluin hanggang sa kulong-kulo na. Ilagay na yung mga naiparboil kanina na chicken feet. Para sa amin, ang pinakamasarap na beans dito, eto, bichuelas. Matigas talaga ang beans na to. Kaya naman, kailangan itong maibabad sa tubig overnight. Ang ginawa ko dito, sa 1 tasa ng bichuelas, sinugasan ko lang minsan, ibinabad sa 6 na tasa ng tubig sa room temperature. Kinabukasan, ganito na yung itsura nito. Tapon na yung tubig na pinagbabaran nito at hugasan pa minsan. Ba't naman, kailangan pang ibabad? Dahil sana ibabad na ito overnight, mas malambot na ang mga beans. Kaya naman, pagkaluto, ang resulta, mas creamy at suabe ang lambot nito. Para din maiwasan yung pakiramdam na kinakabag. Pampangat sa sarap ng ulam na to, lagyan ng kalabasa. Takpan, pag kulong-kulo na, lutuin ng 1.5 hour o kaya naman ay hanggang sa makakuha na yung gustong lambot ng pagkakaluto ng mga chicken feet. Gamit dito yung pinakamahinang apoy lang. Yan o, gusto ko na yung lambot ng chicken feet. Malambot na rin ang bichuelas. Ganun din na malambot na ang kalabasa. Masarap dito yung tunaw at humalo na talaga sa sabaw yung pagkakaluto ng kalabasa. Yung lasa nito, creamy na manamis-namis. Timplahan na ng konting chicken powder. Tikman para maihusto ang lasa. Kanyama na. Ilagay ng berdeng sili. Sunod nang ilagay ang gulay. Umbok yung gulay na ginamit ko dito. Masarap din dito yung pechay o kaya naman repolyo. Takpan, lutuin ng 1 minuto o kaya naman ay hanggang sa makita na medyo nalanta na ang mga gulay. Gamit dito yung malakas na apoy. Lagyan ng maanghang na sili. Yan o, may kalututan na. Nuko, kanya man na pwede, lalo na yung sabo.